late lunch muna ako. Pupunta ako ng Shangri-La dahil yun yung favorite kong kainan. Na food court na malapit. Na-vlog ko natin before Sige, samahan niyo, kakain lang ako. Dito na naman ako sa Greenfield. Kino-convert nila into a more sporty stuff. Meron mga taekwondo. Check natin kung anong bago here. So, kino-convert nila to paddle. Yun o, play paddle. So, yung mahilig sa pickleball, ito na yung meron sa Greenfield. Kino-convert nila to. Merong isang karate area doon. Tapos, ito naman, kung mahilig kayo sa mga Tamiya, yung mga toys, meron na rin here. At least nabubuhayan na yung place. Yung mga bagong activities na pwede gawin dito. Wala, sayang yung place kung di na convert yung mga offices here. Nawala ito nung pandemic. Sayang. Pero maganda nga at kino-convert na nila. At least, di ba? Sayang, ang dami ng saradong stalls. So, naalala ko tong place ito dati, buhay na buhay ito. Nagpa-medical ata ako one time here. Just going to MRT. Tawid lang ako here, papuntang Shangri-La. So, isa sa mga okay sana mangyari here yung mga MRT stations natin maging parang sa Singapore. Ito may shortcut papuntang Shangri-La. Rush hour ata, dami tao. Anyway, ito yung gitna na to. Ito yung station, Shangri-La Mall. Kakain lang ako sa food court nila. Akatuwa, wala masyadong tao sa mall. Yan, kung meron akong kinakatakutan na escalator, it's that one. Masyado siyang mataas may konting fear of heights ako. So bad trip lang yung kutsara. May dumi. Sana yung mga naglilinis, galingan nila yung paglilinis ng utensils. Kasi syempre, delikado yan. Diyan nagkakaroon ng diarrhea or... Pero I got the kilawin. Okay na yung kilawin, yung munggo and rice na lang. Ano yung bagnat nyo with munggo? Parang may ganun kayong diba? So walang avocado, walang buko juice. Na-vlog ko na tong food na to before. Pagpasensahan nyo na favorite combination Kain lang ako mabilis. Alright, just got home from that nakakabusog na late lunch sa Shangri-La. Okay na yung late lunch busog para mamayang dinner. Hindi na ako kakain ng marami. So I won't feel bloated. So shout out nga pala dun sa mga, ewan ko, ang dami ako nare-receive today ng mga ang dami kong nare-receive today. Shout out sa kanila. Tigilan nyo ako. Ang dami kong nare-receive today ng mga promo ng mga lending app. So nag-iingat din ako kasi ang daming scammers na rin ngayon sa mundo. Well, anyway, last week, galing ako doon sa ToyCon. It was fun. Check out yung video. And isa sa mga okay na purchase na matagal ko na rin hinahanap yung ganito. Sa mga kapwa ko millennials, tsaka mga Gen X, and para sa Gen Z, ito yung aming entertainment dati. Noong 80s and 90s. Particularly ng mga 80s siguro. Tama ba? O gano'n, na early 90s. Grade school ako. Lagi may funny comics. Medyo special yung funny comics. Sa mga kaidaran ko. Kasi ito yung aming iPad dati. Wala kaming iPad, wala kaming cellphone, wala kaming kung ano-ano, wala kaming anything. But, marami kaming comics. Marami kaming magazines. Marami kaming playing cards. Marami kaming games na hindi nyo nakakahiligan ngayon, especially ng kabataan ngayon. Pero sa amin, nung bata ako sa Mindoro, grew up in the province, nung bata ako, lagi kami may copy nito or binibilan ako ni tati ng ganito kasi yung kapatid ng lola ko, si Lola Priscilla, meron silang parang bilihan ng dyaryo, magazines, doon sa amin sa Calapan. And pag may nakita akong funny comics, sabihin ko sa tatay ko, bilan ako ng ganitong comics. Si tatay hindi masyadong fan ng mga ganito. Gusto niyang binabasa ko mga comics yung medyo X-Men, medyo ganyan.
Tapos yung nanay ko naman, mahilig sa mga showbiz magazines. And ang favorite ko particular talaga itong Planet of the Apes na to. Itong Filipino funny comics na produce ng Islas Publication, Islas Filipinas Publishing Corporation Inc. Madami itong, ito nga, pang 899 na version na eh. Buong kabataan namin, ito lang yung pinoproduce. Parang weekly, if I'm not mistaken. And yung funny comics, marami siyang characters. Ito, Planet of the Apes. May Jonax. Ito yung Jonax naman dating superhero nila. Parang si Cyclops. Tapos meron pang ito, Combatron. Minsan nagiging matunog din to. Yung Combatron. Ang nakakatawa sa mga funny comics dati, alam ko, nagpadala ako ng mga pictures din. Yan, gaya niyan. Pero malamang hindi ako nakuha. Kasi ewan ko, from the province, yung mga ito, itatry kong i-search sa Facebook kung kamusta na itsura ng mga to ngayon. Ito yung mga ka-age ko halos eh. Tapos, ito pa mga greetings. Mga may birthday, ginigreet dati sa funny comics. Sa search natin sa Facebook kung anong itsura na nila ngayon. Siguro last din na yung mga Ang maganda rin dito, meron din siyang mga trivia para sa mga estudyante na gustong para may matutunan din, di ba? Hindi lang siya entertainment, informative din yung mga funny comics na binabasa namin noong kabataan namin. Ngayon, ito yung entertainment namin dati. Sa TV, may Batibot, meron kami mga Flying House, Superbook, madami mga Shider, X-Men, etc. Yan yung libangan namin dati kasi wala kaming iPhone, wala kaming iPad, wala kaming ganito. Hindi na ako naaliw doon sa TV ngayon. Iba na yung landscape ng TV ngayon. Parang yung TV or free TV, analog, generally is nawawala na in a way. Wala ng ABS-CBN, may imbalance na sa media. Okay naman yung pinapalabas sa GMA at saka sa TV5. Pero kasi if you tinanggal mo yung best competition ng dalawa so parang nagiging mediocre, I would say, yung production. Unlike na may ABS-CBN pa, challenge ang TV5, challenge ang GMA to create better content kasi matindi yung competition Parang nawala na rin ng gana manood ng TV yung mga tao. Hindi ko lang alam. Ako lang naman to, experience ko lang naman to. May TV kami here pero hindi na ako nanonood na free TV. Instead, pinapanood ko na lang sila sa YouTube. Pero hindi na ako nanonood ng TV sa TV mismo. Ginagamit lang namin yung TV pagka merong Netflix. So parang naisip ko, madededs na ba yung TV? Ay mawala na ba yung TV? Ano na mangyayari doon sa mga pinag-aralan ko ng college? Wala nang radio. Yung radio ngayon, YouTube na rin Tapos meron ng may mga Spotify na podcast, din yung bagong media ngayon. So I don't know what's going to happen. Also sa mga probinsya, kailangan pa rin ng free TV kasi hindi naman lahat may access sa internet. Daig pa raw ng mga Gen Z si Senador Bato de la Rosa dahil What's worrying me right now, malala, dahil lahat nasa digital na. Misused, I would say, or abused use ng artificial intelligence. Diba? Yung mga, ang dami ngayon, if check ko yung feed ko ngayon sa aking Facebook, sa YouTube, yung mga user-generated content nila, AI na. Nothing against AI, pero yung misuse of AI, yun yung worrying. Sobrang worrying kasi masyado na siyang naniniwala yung mga tao doon sa mga pinapalabas or kinikreate na AI. Walang integrity, walang authenticity, walang weird. Classic example in the recent news nitong nakaraang araw lang. Ultimong senator ng Pilipinas or pinatulan ang AI, nirepost pa niya, nag-comment pa siya. I mean hindi ako perfect. I mean nagkakamali ako in terms of posting my content dahil bugso ng emosyon kung ano-ano nung pinopost ko. May mga ganyang klase.
Imagine kung lahat na ng balita ngayon ay puro ganitong klaseng AI fake news. Anong klaseng misinformation at misinformation ang makukonsume ng mga tao ngayon? Sobrang nakaka-bother. And this information ay available kahit kanino, kahit sa bata. Swerte ako dati dahil lahat ng information na consume ko, almost all, ay regulated. May KBP, MTRCB, yung mga publishing house, hindi ka basta-basta pwede mag-publish ng comics, magazine and all kung wala siyang approval ng governing body. Ang hirap kalaban ng fake news kasi it creates panic, it creates a lot of things, di ba? Potentially leading to chaos. Sana magkaroon ng way, or sana tayo as adults, maturuan natin yung mga kids natin on how to consume media responsibly. So ayun, thank you very much ulit, and see you in the next video, and please like and subscribe. Peace out.